episode na to, pag-usapan naman natin ang pinalabas na statement or official statement ng producer ng YSpeak 2.0 na si kaibigan natin at minamahal at tinagalang, nirerespeto, tinitingala, o di ba lahat na Father Carmelo Tito Caluwag, o kaibigan natin yan si Father Tito. Nakakuha tayo ng kopya ng kanyang official statement na ipinamahagi sa mga kagaya nating taga-media, hinggil nga po doon sa naging usapan at nag-viral na podcast ni Christian Esguerra. Si Christian Esguerra po ay isang kilalang podcaster, may YouTube channel din siya. Dati rin po siyang anchor, bahagi siya ng News and Current Affairs yata ng ANC. Although naririnig ko yung pangalan niya nung siyempre ako'y kapamilya at ay anchor din po ako sa DZMM. Napaka controversial kasi nito ni Christian kasi napaka open niya, mga views niya, in particular sa usaping politika, very liberal talaga, at saka talagang radikal, kumbaga, yung inuugat niya talaga yung mga issue, at saka talagang medyo yung pagkamulat niya ay nasa estado na or nasa level na talagang gusto niyang kalampagin ang dapat kalampagin. O yun na lang yung pinaka, kasi kailangan nag-iingat ako kasi isyung ano pa rin to isyung may programa at politika. Yun kasi naging guesting ni doon kasi sa naging guesting ni Christian Esguerra sa YSpeak 2.0. Merong isang portion doon na ini-interview siya ng ating baby talaga tawag ko niya, kay Elijah Canlas. Ma-segue ko lang na si Elijah, pag nakikita kami sa Faces and Curves, lagi ko pala binabati Faces pag nakikita kami kasi silang dalawa ni Miles, kaklase ko doon. Kaklase meaning, yun na, doon kami nagpapaayos ng aming mga facial, mga RF, mga VSonics, kung ano-ano pa. Yun na. Ang cute-cute ng batang yan, marespeto, magalang, at bilib na bilib ako sa talino. May ganyan. Isa siya sa mga host, four male host ng YSpeak. Kasama niya dyan si River Joseph, si Ralph De Leon, si KD Estrada. Lima sila. At saka si Robbie Jaworski. So may portion dun sa YSpeak 2.0 na silang dalawa ni Robbie ang nag-i-interview dito kay Christian Esguerra. Tapos mayroong portion dun na parang magpapakita ng picture ng isang celebrity or politician or nasa gobyerno. Tapos bibigyan mo ng one word or more than words na ilalarawan mo. Ngayon, sa pagpapakita ng mga picture, kagaya niyan, sasampulan ko lang base dito sa sinulat ko rin Ang sinabi niya, yung si Senator Marcoleta, dinescribe niya bilang Chinadora, kasi Chinadora na siyempre kino-connect natin doon sa niya sa China, plus yun, Nadora talaga. Nakakaloka rito si Christian. Habang character arc ba itong binigay niya kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla or Boying Remulla, dahil mula raw sa kasamaan ay papunta na raw ito sa good side. Tapos tinawag niyang evil si VP Sara Duterte. Habang madaldal ang ikinabit na salita kay Presidential Communications Officer, Undersecretary at Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro, na kaibigan din natin, nakasama din natin sa DCDCMM before. Tapos tinawag niyang matapang si Antonio Sonny Trillanes IV. Tapos question niya, sabi, bakit paano nanalo yan at paano naging senador yan sina Senator Bato de la Rosa at si Senator Robin Padilla? Tapos pagdating sa picture ni Pasig City Mayor Vico Soto, sinabi niyang promising. Tapos tinawag din niyang decent ang salitang ibinigay niya kay Senadora Risa Ontiveros. O, di ba? Marami pa may mga iba pa yan. Ilan lang ito sa mga pinag-usapan na mga interview na nag-viral na ito kasi para may mga reels may mga maliliit na snippets sa mga TikTok, sa mga ganyan. Ang bango ng ginigisa ni Bornox, ni Calvin Gallagher, habang nag-vlog tayo, naggigisa po siya ng aking
bitter gourd, ano man yung tampalaya. O, para sa, alam mo naman mga diabetic. So anyway, ang bango, ano na yan? Nasaan na ako? Nawala ako sa bango. So yun na nga, dahil doon, sa promo, lumabas yung mga reels na yon na syempre na-intriga, especially the Gen Z, kasi talaga itong YSpeak 2.0, 2.0 na to, ay talaga namang ni-revive para sa mga makabagong mulat na mga kabataan, mga mula sa mga millennials, Gen Z, mga Alpha Gen at kung ano-ano pa na mga talagang magiging future leaders natin at mga taga-sulong ng mga magagandang advokasya at mga programa and hopefully magagandang policy sa gobyerno pagpasok nila sa lipunan, pakikisali na o kasi mga private citizens sila, mas magiging marami silang alam. So yun ang objective ng programa. Pero dahil nga doon sa kontrobersiyang nalikha, parang tinake down. Hindi na napapanood sa kahit anong platform yung sinasabi nating interview kay Ginoong Christian Esguerra ng YSpeak. At lumabas na yung mga, nag-viral din yung mga issue na kesyo naduwag si ABS, natakot ang mga producer, na kesyo dati ang tapang-tapang ng ABS sa mga ganyan, yung maraming mga celebrities, mga artista na kung bumanat sa gobyerno daw, ganito, ganyan. Pero yung simpleng guesting lang ng isang mahusay at matapang na kagaya ni Esguerra ay hindi pinapakita na wala namang masama kasi nakikita naman daw na talaga ng lahat kung ano yung mga paano niya dinidescribe yung mga pinapakita mga litrato ng mga opisyal, di ba? So wala yon. Ngayon dahil po doon, ito babasahin ko na lang para malinaw sa ating lahat. Naglabas po ng kanyang statement si Father Tito dated May 31, 2026. Sabi niya rito, at babasahin ko sa inyo lahat, mga katima Betabol. Dear YSpeak community and friends, blessings of peace, joy, hope, and love. Many of you have shared your concerns about the removal of our third episode of YSpeak 2.0 aired last May 23. Thank you for your concern and honest expression of your thoughts and feelings, which I respect. I wish to clarify that I, as the representative of Caritas Philippines, the producer of the show, was the one who asked that the episode be taken down. It was a difficult decision to make, but there are internal editorial guidelines and basic values of Caritas Philippines I needed to consider. Furthermore, there were other factors I had to take into consideration. I had discussed this with the people concerned. Today, people were inquiring why the fourth episode was not aired on All TV2 on 30th of May. Again, this was my decision in part due to the other considerations I referred to in the previous paragraph. The other consideration was to focus on and strengthen our online presence where most of the youth are. YSpeak and YSpeak 2.0 were created to always be a safe space for the Filipino youth and will continue to strive to be such. Yes, we want our youth to have the platform to speak the truth with courage, but also to take all things into consideration, but also to take all things into consideration. We primarily a civics formation and education program and hope to be as inclusive as possible. I spent time discussing these developments with our host and have given them a great part of the responsibility to discern and decide how to move forward hearing from this experience. 2 of the 6 could not attend the meeting and I was hoping to talk to them first before issuing a statement. We have been trying to catch each other the past days, but our schedules could not match. They were both advised though of the discussions in the meeting with the 4 other hosts. So yung sa 6 na host binanggit natin, si Robbie, si Elijah, si River, si Ralph, si KD, at saka sino pa isang binasa nabi ko? Tama ba? 5.
may isang girl, tama ba ako? Basta anim yung host. Taka lang, River Joseph, Ralph De Leon, Katie Estrada, Elijah Canlas, Robbie Jaworski, and yes, yung isang girl, may isang girl silang kasama. Sabi dito, again, thank you for your concern and honest expression. Please keep us in your prayers. With gratitude and hope, signed, Father Tito Kaluwag, Executive Director, Caritas Philippines. So yon. So sana po sa mga ka-subscriber natin, lalo na yung mga nasa ibang bansa na nagtataka rin at mayroong mga ganon, mabuti na yung ini-airy natin po at binabalansin natin ang pagbabalita kasi nga mahirap nang nabibiktima tayo ng mga tinatawag nga nating fake news, ng mga fake information. Mabuti na yung galing talaga sa mga legit sources kagaya nitong pinapaliwanag ng Wise Peak producer sa ngalan ng kanilang mga host. Sabi nga niya, 4 doon ang nakasama sa meeting at diniscuss niya habang 2 yung napagsabihan at na-inform bago niya inilabas ang statement na ito. O yun na, di ba? Klaro yan lahat. At kay Christian Esguerra, kami na may saludo pa sa iyo at sana patuloy ka sa pagiging masigasig, sa pagiging progresibo, sa pagiging makabuluhan, sa pagiging, alam mo yon, boses sa pagkakaroon ng boses sa pananatiling alam mo yon, balance rin sa yung pagpipresenta ng mga facts, lalo na sa mga usaping kinasasangkutan ng mga issue natin sa lipunan natin at bilang mga tao at bilang mga Pinoy. O dito kami sa Unbearable Channel, palalim ng palalim ang mga diskurso, mga diskusyon. Nagpapasalamat po kami yon, di ba, sa inyong lahat. Lani Chulenko Michelle, oy, congratulations. Nakita ko yun, napanood ko yung yung live mo doon nung nandun kayo sa Empire Tower, kasama mo yung brother mo. Tapos kay Lolita Di Diyos Kasuki, sa mga kaibigan natin dyan sa Japan. Kay girl, sa girl daw talaga na laging nanonood. No skip siya sa mga commercial, sa mga ano natin dito. At sa mga iba pa sa US, sa Middle East, Diyos Maray na Bangay, oras sa Indogabos, mga kapwa ko Oragon, sa mga Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa Bicol. Happy Fiesta sa mga taga Mercedes muna, June 12, St. Anthony of Padua, sa Mercedes Camarines Norte, at sa lahat ng mga may patron saint si St. Anthony. And then June 24 naman, San Juan Bautista o St. John the Baptist. Sa Daet naman, hopefully magkita-kita tayo dahil kasi naimbitahan tayo sa isang event. At belated happy birthday din sa iyo, Governor Dong Padilla ng Camarines Norte. At sa lahat ng mga nagsiselebrate, at masaya lang ang buhay. Magkakaiba man tayo ng opinion, magkakaiba man tayo ng mga hinahangaan at mga nirerespeto. Ang importante na pag-aaralan natin at natitimbang ang mga bagay-bagay na nagbibigay sa atin ng kaluwagan, katiyakan, kaginhawahan sa buhay, at higit sa lahat, pag-ibig at kapayapaan. And on that note, ang Bet Nabus, nagpapasalamat dito sa Unbearable Channel. Na may sasay buong maghapon lang opinion pa